And my preaching for today is another series from the book of Jonah. So this will be part 3. And I titled it, The Wrong and Right Reaction to the Storm. Okay, and mag-focus po tayo sa Jonah chapter 1, verses 4 to 17. Hindi ko na po babasahin mga kapatid. Anyway, dadaanan naman natin yung mga talata. Okay, inuulit ko yung pamagat na aking babahagi sa inyo is Wrong and Right Reaction to the Storm. At nais ko po muna tumayo tayong lahat at tayo tumulong sa ating Diyos ng buhay. Panginoon Diyos, maraming salamat po muli sa sandali ito. Nawag yung mga salita ang mag-minister sa bawat puso na nandito, Panginoon. Nawag bigyan mo po kami ng bukas na puso, Panginoon, upang yung mga salita ay pumasok dito at lumago mga ito. Lahat ng mga ito, dinadalangin namin sa iyong buktong na anak, namin Panginoon at tagapagligtas. In Jesus' name we pray. Amen. Maaari na po tayo magpo, mga kapatid. Lahat naman tayo ay nakakaranas ng storms of life o mga bagyo ng buhay, trials at mga sari-saring problema. In the book of Job, chapter 14, verse 1, it says, "A man's life is a few days and yet full of trouble." Sa Tagalog, ang tao ay may kaunting araw at puno ng kaguluhan. Sinasabi ng Biblia that life is short compared with eternity. Kahit pa yung taong may pinakamahabang taon na namuhay dito sa lupa ay maiksi kumpara sa walang hanggan. At habang nandito tayo sa mundong ito, sabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kinumpirma niya ito, "In this world, you will have trouble. But take heart, I have overcome the world." John chapter 16, verse 33. Remember, alagad na niya ang pinagsasabihan niya dito. Kaya, iniisip siguro ng iba na kapag nag-Kristiyano ka na, ay wala ka ng mga problema o bagyo ng buhay. Ang Panginoong Hesus na mismo ang nagsabi sa kanila na kahit yung mga alagad niya ay hindi sila exempted sa mga troubles in life. At totoo nga yan mga kapatid, dahil marami tayong storms of life. Kahit nga sa isang araw o buong linggo, ay marami na tayong nakakaharap na mga problema at mga pagsubok. Amen po ba? Amen. Sa work man yan, sa family, sa relationships, at kung ano-ano pang kinakaharap natin na mga suliranin. Either gawa man natin yan, o basta na lang dumarating sa ating buhay. All of us either going into the storm, or we are coming out of a storm. Or ang iba ay nasa pagdadasal sa kalagitnaan ng mga bagyo sa buhay. Problems are normal, natural part of our life. Tama? Amen. Normal lang yan. Pero, hindi normal ang gumawa ng problema. Dahil ang gawain yan ay hindi gawain ng Kristiyano. Because Christians are the peacemakers, not the troublemakers. Amen? Amen. Or problems are inevitable. Ano ibig sabihin? Hindi maiiwasan. Kahit anong pag-iwas natin sa problema, ay tiyak na darating yan sa ating buhay. Nakahanda man tayo o hindi. Kahit na napakaganda ng ihip ng hangin ngayon, mamaya't maya, biglang mag-iiba. Wala pa akong nakilalang tao na walang problema. Mayaman man o mahirap, bata o matanda, Kristiyano at hindi Kristiyano, ay parehong nakakaharap ng mga problema. Ang kagandahan sa ating mga Kristiyano ay mayroon tayong kapayapaan. Amen? Amen. Meron tayong kapayapaan sa gitna ng mga problema. Hindi tulad dati. Konting problema lang, hindi na tayo nakakatulog. Ano po, walang kapayapaan, hindi tayo mapakali. Pero ngayon, kahit anong problema man na dumating, ay nakakatulog tayo ng maayos. Amen. Payapa. Bakit? Dahil sa ating pananampalataya, pagtitiwala, na mayroon tayong Diyos na buhay. Amen. Na tumutulong sa atin. Amen. We need to understand that storms come for a reason. Inuulit ko, we need to understand that storms come for a reason. Kailangan nating maunawaan kung bakit ang mga bagyo ng buhay ay dumarating. Dahil ito ay may dahilan, may rason.
Kaya kung alam mo na kung bakit ka humantong sa ganyang problema, ay maaari kang mag-react o mag-respond ng maayos sa bagyo ng buhay at mag-move on sa buhay. Amen? Inuulit ko yung pamagat ng aking babagi sa inyo ngayon. Wrong and right reaction to the storm. Unang bahagi natin, reasons for the storm o mga dahilan ng bagyo. Jonah chapter 1 verses 11 to 12. It says, the sea was getting rougher and rougher. So they asked him, what should we do to you to make the sea calm down for us? Pick me up and throw me into the sea, he replied, and it will become calm. I know that it is my fault that this great storm has come upon you. Naunawaan ng mga tao na may dahilan ang bagyo. Kaya anong ginawa nila? Sila ay nagpalabunutan. Jonah chapter 1 verse 7, sabi dito, sinabi nila sa isa't isa, pumarito kayo at tayo'y magpalabunutan upang ating malaman kung dahil kanino dumating ang kasamaan ito sa atin. Kaya't nagpalabunutan sila at ang nabunot ay sino? Si Jason. Amen, si Jonas. Amen? Si Jonah ang dahilan kung bakit dumating ang bagyo sa kanila. Kaya sabi nila, Jonah, what should we do to you to make the sea calm down for us? Anong gagawin namin sa iyo upang ang dagat ay tumahimik? Kasi parang mawawasak ng kanilang barko sa lakas ng hangin at unos sa dagat na ito'y pinadala ng Diyos. At dito, pati si Jonah ay naunawaan din niya na may dahilan ng bagyo kung bakit dumating sa kanila ito. Sagot niya sa kanila, I know, it is my fault that this great storm has come upon you. Remember, ang mga bagyo ng buhay ay laging may dahilan, mga kapatid. Laging may ugat na dahilan sa bawat problema. Amen? Amen. Okay, unang bahagi natin dito sa reasons for the storm. God tests us in a storm to strengthen us. Inulit ko, God tests us in a storm to strengthen us. Sa mga bagyo ng buhay na kinasasadlakan natin ngayon, ang ginagawa ng ating Diyos ay palakasin tayo. Amen. Amen? Pagtibayan ng ating pananampalataya. Amen? Amen. Sinusubok niya ang ating pananampalataya at pinalalakas tayo upang magkaroon tayo ng higit pa na pananampalataya kapag may mas mahirap na mga bagyo ng buhay na dumating. Number 2 dito sa reasons for the storm. Satan tests us in a storm to fail us. Inulit ko, Satan tests us in a storm to fail us. Kabaliktaran dito sa ginagawa ng Diyos. Ano yung una natin kanina? God tests us in a storm to strengthen us. Pero sa ating kaaway, Satan tests us in a storm to fail us. Mayroong pagkakaiba sa pagitan ng ginagawa ng Diyos at kung anong ginagawa ng kaaway sa ating buhay. Sinusubukan ni Satanas na subukin tayo. Magpadala ng mga pagsubok sa ating buhay upang tayo ay mabigo. To fail us. Bumagsak at talunan upang ang ating patotoo ay masira. Halimbawa, tingnan natin ang buhay ni Job. Sabi ni Satanas sa Diyos, natatakot ba si Job sa'yo nang walang kapalit? Siguradong paglilingkuran ka niya dahil binakuran o protektado mo siya at ang kanyang buong pamilya. Pinagpala mo siya ng maraming bagay. Kahit sino ay maglilingkod sa'yo, kung gagawin mo sa kanila ang ginawa mo kay Job. At pinahintulutan ng Diyos si Satanas na subukin si Job, pero huwag niya lang itong papatayin. Sinabi pa ni Satanas sa Diyos, hayaan mo siya at dadalhin mo siya sa puntong isusumpa ka niya. Sa punto bang ito ay sinusubukan ng Diyos na gawan ng masama si Job? No, mga kapatid. God was trying to strengthen him and Satan was trying to fail him. Ang nais ng Diyos ay palakasin si Job. Pero ang nais ng kaaway na si Satanas ay pabagsakin si Job. Ngunit si Job ay nanatiling matatag.
Amen? Amen. Nawala ni Job ang lahat ng mayroon siya. Pero, meron siyang isang bagay na hindi nawala sa kanya. Ano po yun? Amen? Faith, no? O kaya ang Diyos. Amen? Nawala lahat kay Job. Kanyang pamilya, ari-arian, pero hindi nawala ang Diyos sa kanya. Amen? Kaya, diniyayaan siya ng Diyos ng higit pa kaysa dati. At ang kanyang patotoo ay hindi nasira at ang Diyos ay tumanggap ng kaluwalhatian. Praise God. Many times, ang mga bagyo sa ating buhay ay nariyan para palakasin tayo. O, maaaring nandyan ang mga bagyo ng buhay dahil inaatake tayo ng kaaway na si Satanas. Ngunit, kung mananatili tayo sa kung saan kailangan nating manatili at maging kung ano ang nararapat gagamitin ng Diyos maging ang mga pag-atake na yon ng kaaway upang palakasin at pagpalain at gawin ang mga kamanghamanghang bagay para sa atin. Amen? Praise God. Pangatlo po sa reasons for the storm. Storms sometimes discipline us. Minsan dumarating ang mga bagyo ng buhay para sa disiplina. Ito ang tunay na dahilan ng bagyo ng buhay ni Jonas. Kung ang bagyo ng buhay ay pagkastigo, lahat naman tayo siguro dito ay nakaranas na ng pagpapalo ng magulang dahil sa katigasan ng ulo natin dati. Di ba, panandalian lamang yon at maaaring masakit o manubha. Ganon din ang pagkastigo ng Diyos sa kanyang mga anak sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga bagyo ng buhay upang tayo ay disiplinahin, hindi upang sirain. At ito ay pagpapakita ng kanyang pagmamahal sa atin. Praise God. Hebrews chapter 12 verse 6, it says, because the Lord disciplines the one. Sinong mga ito? He loves. And He chases everyone He accepts as His son. Ang pagdidisiplina ay nagbubunga ito ng kabutihan sa atin. At nais ng Diyos na maging better and better and better tayo. Amen. Hindi maging bitter. Praise God. Amen. Ang pinakahangad ng Diyos sa ating buhay ay upang maging isang victorious o isang matagumpay. Amen? Naniniwala ba tayo doon, mga kapatid? Amen. Balik tayo kay Jonah. Jonah chapter 1 verses 4 to 5. It says, then the Lord sent a great wind on the sea, and such a violent storm arose that the ship threatened to break up. All the sailors were afraid, and each cried out to his own God. And they threw the cargo into the sea to lighten the ship, but Jonah had gone below deck, where he lay down and fell into a deep sleep. Nakita natin ang ipinadala ng Diyos na malakas na hangin at malakas na unos. Maaring may katanungan tayo dito. Bakit gagawin ng Diyos ang ganoong bagay sa mga kaawa-awang nasa barko na ito at kay Jonas? Sa ating personal na buhay, pwede namang hindi magpadala ang Diyos ng mga bagyo ng buhay sa atin. At hahayaan niya tayong pumunta sa kahit anong direksyon na gusto natin. Ganon din kay Jonah. Hindi naman kailangan ng Diyos na magpadala ng malakas na hangin at malakas na unos sa kanila. At maaari niyang payagan sila Jonah na pumunta sa Tarsis o sa kanilang kagustuhan. Why did God do this to Jonah? Bakit hindi na lang siya kumuha ng ibang propeta? Mayroon namang ibang mga propeta that time. O ibang mga tao na pumunta sa Ninive dahil ayaw ni Jonah. Ito ay hindi ibig sabihin na ang Diyos ay nawawalan ng resources at wala na siyang ibang maipapadala. Hindi kailangan ng Diyos na magpadala ng bagyo kina Jonas at napakadali lang sa Diyos na humanap ng ibang utusan niya. Pero, isipin muna natin mga kapatid, hindi ba tayo natutuwa na pinili at tinawag tayo ng Diyos? Amen. Amen. At hindi siya naghahanap ng iba kahit na noong malayo o lumalayo tayo sa Kanya. Amen. Amen? Amen. Stop and realize mga kapatid, how much God loves you and how much He desires to use you even if you are
on your way to Tarshish, God still loves you. Amen. Amen. Psalms chapter 103, verses 3 to 4. It says, "Who forgives all your sins and heals all your diseases, who redeems your life from the pit and crowns you with love and compassion." Kung anumang bagyo ng buhay ang nararanasan mo ngayon, at kung gaano kalalim ang sakit na nararamdaman mo, at kung gaano kahirap ang pag-iwas dito o pag-alis dito, tandaan mo kapatid, God still loves you. Amen? Kung ikaw ay nasa isang bagyo ng buhay ngayong umaga, remember, there is always a reason for the storm. Amen? Okay, pangalawang bahagi natin. Reaction to the storm. Ang reaction sa bagyo ng buhay. Kapag dumaan tayo sa bagyo ng buhay, napakahalaga kung paano magre-react dito. Dahil many times mali ang reaction o respond natin. Tingnan muna natin ang mga wrong reaction to the storm. First is fear o takot. Jonah chapter 1 verse 5. All the sailors were afraid, and each cried out to his own God, and they threw the cargo into the sea to lighten the ship. Pangalawa, reason out o mga tuwiran. Yan po ay wrong reaction to the storm. Kadalasan ng tao ang siyang humahanap ng solusyon sa kanyang kinakaharap na mga problema. Tulad ng ginawa ng mga tao sa binasa natin sa Jonah chapter 1 verse 5. It says, "And they threw the cargo into the sea to lighten the ship." Akala nila yun na solution sa kanilang kinakaharap na bagyo, pero hindi. Number 3, want to die. Gusto nang mamatay. Jonah chapter 1 verse 12. "Pick me up and throw me into the sea." Sabi yan ni Jonah. Yan ang sagot ni Jonah sa tanong ng mga tao doon sa barko kung bakit dumating sa kanila ang bagyo. Gusto na ni Jonah na mamatay. Itapon siya sa dagat na may malakas na hangin at malakas na unos. Ganyan ang ginagawa ni Satanas kapag dumadaan ang isang tao sa matinding bagyo. Ipinapaisip niya na wala ng pag-asa. Wala ng solusyon. At ang mas matindi dyan, Satan will bring suicidal thoughts upang wakasan mo ng iyong buhay dahil lamang sa mga matitinding bagyo ng buhay. Pang-apat, sa wrong reaction to the storm, work hard. Jonah chapter 1 verse 13. It says, "Instead, the men did their best to row back to land, but they could not, for the sea grew even wilder than before." Ginawa nila ang lahat ng kanilang makakaya to row. Ano po sa Tagalog yung row? Sumagwan? No, sumagwan. Marami silang ginamit na lakas para lamang makaiwas sa malakas na hangin at malakas na unos. Sinusubukan nila ang kanilang makakaya upang magsagwan, turong, pabalik sa lupa. Ibig sabihin, ginawa nila ang lahat nilang makakaya. People are rowing and they are doing that again and again and again. Ginagawa nila ang lahat nilang magagawa. Ngunit sabi ng salita ng Diyos, "But they could not, and the sea grew wilder than before." Sabi yan sa Jonah chapter 1 verse 13 and Jonah chapter 1 verse 11, "The sea was getting rougher and rougher." People always say this, tandaan natin ito mga kapatid. Just do your best. Work hard. Just keep trying your best. Spiritually speaking, hindi ito ang tamang advice mga kapatid. We must realize that your best will never be good enough when we are in a storm. Amen. Hindi natin makakayang naharapin at hindi natin malalagpasan ng mga yan kapag wala ang tulong ng Diyos. Amen. Kapag wala ang wisdom ng Diyos. Kapag wala ang direksyon ng Diyos sa ating buhay. Amen? Amen. Tingnan natin ang wrong reaction ni Jonah sa malakas na hangin at malakas na unos. Anong reaksyon niya? Siya ay natulog. Siya ay natulog. Jonah chapter 1 verse 5. Ano yung reaction ni Jonah doon sa malakas na hangin at malakas na bagyo? Siya ay
deadmat. Ano po? Natulog. Lahat ng mga tao sa barko, anong ginagawa? Panik. Tumatawag sa kanilang Diyos. Maling Diyos nga lang. Mamaya tingnan natin kung bakit mali. Maliban kay Jonah, wala siyang panalangin kundi natulog. Isa pang reaksyon ni Jonah, sinabi ni Jonah sa kanila, pick me up and throw me into the sea, and the sea will become calm. Itinapon ba na agad nila si Jonah? Hindi. Jonah chapter 1 verse 14. Then they cried out to the Lord, please Lord, do not let us die for taking this man's life. Do not hold us accountable for killing an innocent man, for you, Lord, have done as you pleased. Bago nila itapon si Jonah, ay umiyak sila sa Diyos. Nagpakita muna sila ng matinding awa at matinding habag kay Jonah. Kasi nga kung maaari, ay ayaw nilang pumatay. Kasi nga sabi ni Jonah, itapon niyo ako sa dagat. Hindi na lang siya tumalon ng pusa, no? Itong si Jonah na isang propeta, ay wala na siyang pakialam sa nararamdaman nila. Okay, halimbawa, sasabihin ko kay Bro Jason, paborito ko si Brad Jason na binabanggit, ano po. Bro Jason, barilin mo na lang ako para matapos ng lahat. Di ba? Siyempre, anong reaction ni Bro Jason? Anong reaction mo, bro? Ayaw ko. Kasi magkakasala ako sa Diyos. Amen. Ayaw niyang pumatay o ayaw niyang magkasala, maliban na lang kung gusto niya akong patayin. Chance ko na to! Di ba? Chance ko na to! Baka sabihin pa niya, ba't di mo na lang baril yung sarili mo? Di ba? Bakit ako pa? Parang ganun yung senaryo, ano po? Kung bakit ko ito sinasabi, minsan kapag dumaan tayo sa mga unos, ay wala na tayong pakialam sa feelings ng iba. Sarili na lang natin ang ating iniisip. Maraming tao ang nasa paligid natin na umaasa ng awa at ng habag. Pagkatapos, ang nagiging reaction pa natin minsan ay inaakusahan natin yung tao. Sinisisi natin ang iba. At ang hindi pagpapakita ng awa o habag sa iba. Remember, the best we can do will never be enough. The secret to surviving the storm is not to try, not to look for mercy from other people, not to kill yourself, not reason out who is wrong or right. Nakita natin kanina ang mga wrong reaction to the storm. Kaya ang titignan naman natin is right reaction to the storm, which is surrender to God. Kung dumaranas ka ng bagyo ng buhay ngayon, ang mas magandang paraan para tumugon dito ay ang pagsuko ng ating sarili sa Diyos. Surrender to God. Sabi ni Jonah, Jonah chapter 1 verse 12, I know that it is my fault that this great storm has come upon you. Kinilala ni Jonah ang dahilan ng bagyo. Ito'y galing sa Diyos. At ang dahilan ay ang kanyang pagsuway sa Diyos. Habang ang hangin ay palakas ng palakas, ang alon ay palakas ng palakas at nakakatakot, nagkaroon ng right reaction si Jonah dito. The moment he surrendered to God, there was peace. Kumalma lahat ang malakas na hangin at malakas na unos na nakakatakot. Tandang mabuti ito mga kapatid. Mas marami ang na-accomplish sa isang sandali ng pagsunod o obedience kaysa sa mga oras ng pagpapagal. Di ba, ginawa nilang lahat ng kanilang makakaya na subukang dalhin ang barko sa lupa upang makaiwas ng bagyo sa dagat. Pero ano nangyari? Mas lalong nahirapan sila at mas lalong lumala ang sitwasyon. Isang sandali lamang ng pagsuko ni Jonah ay nagbago na ang lahat. Amen? Amen. Kaya mga kapatid, itigil na natin ang pagsuway sa Diyos. Amen. Praise God. Hindi natin kayang ayusin ang problema natin. Hindi natin kayang ayusin ang sarili natin. Kung ginawa natin ito sa sariling kaparaanan lamang natin at walang gabay o wisdom ng Diyos, mas lalong mahihirapan at mas lalong lalala
ang sitwasyon. Simple lang ang gagawin, mga kapatid. Ipaubayan natin sa Diyos ang mga bagyo natin sa buhay. Just surrender to God. Amen. Hayaan mo naman na siya ang kikilos para sa iyo, but you need to obey Him. Amen? Praise God. Okay, pangatlong bahagi natin, the result of right reaction to the storm. Ito na po yung resulta ng tamang reaksyon sa mga bagyo ng buhay. Jonah chapter 1 verses 15 to 16. Then they took Jonah and threw him overboard, and the raging sea grew calm. At this, the men greatly feared the Lord, and they offered a sacrifice to the Lord and made vows to Him. Ano yung una na mapapansin natin? The sea grew calm. Kumalma ang dagat o tumahimik ang dagat. Pangalawa, people fear the true God. Nagkaroon ng takot ang mga taong ito sa tunay na Diyos. Kung dati ang tinatawag ng mga sailors na kasama ni Jonah sa barko ay hindi tunay na Diyos, kasi sabi sa Jonah chapter 1 verse 5, all the sailors were afraid and each cried out to his own God. At ang pagkakasulat ng God dyan is small letter G, no, which refers to gods o mga Diyos-Diyosan. Ngunit nang si Jonas ay itinapon nila sa dagat, ay may pagbabago. Kumalma ang dagat. Kaya anong naging resulta? Dumaing at natakot sila sa Diyos, sa tunay na Diyos, which is the God of Jonah. Amen? Amen. The God of heaven who made the sea and the dry land. Jonah chapter 1 verse 9. Pagdating na sa Jonah chapter 1 verse 14, then they cried out to the Lord. Itong mga sailors ay sa Diyos na ni Jonah sila tumawag. Nandoon na sila sa tunay na Diyos at hindi na sa mga Diyos-Diyosan nila dati. Amen? Amen. Paano mapapansin natin, mga kapatid, to the results of right reaction to the storm? People worship the true God, or the sailors worship the true God. Jonah chapter 1 verse 16. At this, the men greatly feared the Lord, and they offered a sacrifice to the Lord, and made vows to Him. Anong sabi doon? They offered a sacrifice to the Lord. Worship is to offer ourselves completely to the Lord. Amen? Amen. Pang-apat na papapansin natin, mga kapatid, people made vows to God. Sabi diyan sa Jonah chapter 1 verse 16, they dedicated their lives to the true God. Amen? Amen. Mga kapatid, ang isa sa pinakamagandang makikita natin dito is God loved and rescued Jonah. Nang si Jonah ay pinaubayan na niya, ang kanyang sarili sa kamatayan sa dagat, ay minahal siya ng Diyos. Jonah chapter 1 verse 17. Now the Lord provided a huge fish to swallow Jonah. And Jonah was in the belly of the fish 3 days and 3 nights. Sinagip siya ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapadala ng malaking isda. Amen? Amen. Sa ating pagtatapos, mga kapatid, alam niyo, ayaw ng Diyos na saktan si Jonah. Ang nais niya ay protektahan siya. Ang tiyan ng malaking isda ay hindi magandang lugar. Ngunit, maaari itong maging isang magandang lugar upang matuto. Sa mga sandaling ito, mga kapatid, nais kong ilagay natin ang ating mga sarili sa loob ng malaking isda. So halimbawa, nandun tayo sa belly of the fish. Isipin natin yung ating mga sitwasyon ngayon. At maging honest tayo sa ating sarili sa mga sandaling ito. Ano kaya ang nais ng Diyos na matutunan natin? Isinuko ba talaga natin ng buo ang ating buhay sa Diyos? Ang ginawa ni Jonah sa loob ng tiyan ng malaking isda ay nanalangin sa Diyos. Ano man ang ating pinagdadaanan ng mga bagyo ng buhay, ay isuko natin ito ng totoo. Yes. Ng buong ating buhay sa Diyos. Let us worship and pray to Him. Yes. When Jonah disobeyed God at nagdesisyon na hindi gawin ang ipinapagawa ng Diyos sa kanya,
at ginawa niya lang ang gusto niyang gawin at pumunta siya sa gusto niyang puntahan, parang sinasabi niya sa Diyos, buhay ko to. Gagawin ko ang gusto ko at hindi mo pwedeng diktahan ang gusto kong gawin. At anong resulta niyan sa kanya? He lost his life. He lost his joy, his freedom, his happiness. He lost his purpose. He lost his high calling, but he found it in the storm. Amen? Amen. Nang siya ay nasa bagyo ng buhay, na-realize niya, malayo na pala siya. Tumakbo siya palayo sa Diyos. Na-realize niya na wala ang kanyang kasiyahan. Na wala ang kanyang purpose. Nawalan na siya ng dahilan para mabuhay. Kaya sabi niya, anong sabi niya? Itapon niyo na lang ako. At magkaroon ng kapayapaan. I surrender. I give up. I want to die. How do we react to the storms of life? God is telling you right now, let me have your life. At kung gugustuhin mo, the result will be wonderful and beautiful. Amen? Amen. And the storms will end now, and the calm and the peace will be yours now. Amen? Amen. Naglilingkod tayo sa Diyos na buhay, mga kapatid. Naglilingkod tayo sa Diyos na makakalutas sa ating mga problema. At maaring may mga nakaupo dito at nakikinig at iniisip mo ngayon ang mga bagyo ng buhay na kinalalagyan mo. At nasasabi mo, Pastor, hindi mo lang alam kung anong uri ng bagyo ng buhay ang kinakaharap ko. Ibang-iba ito. Pinaka-worst ito sa lahat. At napaka-imposibleng magkaroon ng solusyon o ng kahit anong problema. Ng kahit anong tulong. Mga kapatid, sinasabi ko ito sa inyo ngayon, we serve a God that is miraculous. Walang imposible sa Kanya. Lahat ay kayang-kaya niyang gawin. Amen? Amen. Always remember, mga kapatid, there is a reason for the storm. Paano ka kaya magre-respond o paano ka kaya magre-react sa mga bagyo ng buhay? It is very important kung paano ka tutugon sa mga bagyo ng buhay, ay ganun din ang magiging resulta nito. Nakita natin kanina yung result of right reaction to the storm. Challenge ko ito sa inyo, mga kapatid, sa ating lahat. Let us surrender our lives, our storms of life, to the one who controls the storm. Yes. Amen? Palagpakan po natin ang Diyos na lahat at may putumasi tayo tayo lahat, mga kapatid. Nais ko po munang tawagin yung tatlong visitors natin. Sila Kuya Marlon and ang dalawang huling dumating. Ano pa? Kuya Marlon, Kuya Luis, and Kuya William. Sa inyong puso, did you receive Jesus Christ as your Lord and Savior? Sabi sa John chapter 3 verse 16, kung naabutan yung ating PS, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever lives in Him shall not perish but have everlasting life. Sa mga sandaling ito, kung tinatanggap mo the Son of God who is Jesus, ano po yung benefits? You will have eternal life. At magkakaroon ka, and you will not perish. Magkakaroon ka ng seguridad, ng assurance sa iyong buhay. Amen? At sabi sa John chapter 1 verse 12, lahat ng tumatanggap sa kanyang anak, si Jesus, ay binigyan na ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Meron ka ng rights na tumawag sa Ama bilang mga anak ng Diyos. Amen? Malaya ka ng tumawag sa Ama, sa God the Father, bilang mga anak ng Diyos through Jesus Christ. Amen? Sa mga sandaling ito, mga kapatid, Brother Marlon, Brother Luis, Brother William, from the bottom of your heart, do you accept the Lord Jesus Christ as your personal
Lord and Savior. Amen. Praise God. Nalalayan po tayo mga kapatid. Let us pray for these spirit brothers. Let's pray for them mga kapatid. Panginoon Diyos, nawa sa mga sandaling ito, hindi po ito ang unang huli na makakasama namin si Brother Marlon, si Brother Luis, si Brother William. Panginoon Diyos, salamat po sa kanilang buhay na binigyan nila ng tugon ang iyong pagpapaanyaya. Panginoon, maraming salamat Panginoon at idinako mo po sila sa lugar na ito, Panginoon. Maraming salamat Panginoon na ikaw po ay humahanap ng mga tao, Panginoon, upang iligtas, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay ng mga kapatid namin ito, Panginoon. Nawa kung ano man yung kanilang mga pinagdadaanan ngayon, Panginoon, wala pong imposible sa iyo, Panginoon. Nawa makita nila yung liwanag sa iyo, Panginoon. Nawa magpatuloy sila sa paglilingkod sa iyo, Panginoon. Ganun din po, Panginoon, pagpalain mo po sila, kabilang ang kanilang buong sambahay. Lahat naman ito, Panginoon, dinadalangin namin sa iyong bugtong na anak, namin, Panginoon. At yung uwi pala si Brother Edward, bro. Uwi ba? Uwi pa siya. Pauwi na. Uwi ka pala? I-endorse na natin sa ano to, sa kabilang pagbalik. And let's pray for Brother Edward sa kanyang safety, sa kanyang pag-travel mamaya papunta sa ating bansa. Panginoon Diyos, salamat po muli sa buhay ni Brother Edward na namin po nakasama sa iglesia nito, Panginoon. Salamat po sa pagpapagamit sa kanyang buhay, Panginoon, sa iglesia nito, Panginoon. Salamat po sa time, salamat po sa pagkakataon na nagkaroon kami ng fellowship sa kapatid namin ito, Panginoon. At hiling namin sa kanyang paglalakbay mamayang gabi papunta sa bansang Pilipinas, pakaingatan mo po siya, Panginoon. Bigyan mo po siya ng kasiyahan, Panginoon, hanggang makarating siya sa kanyang tahanan, Panginoon. Ganon din po ang kanyang buong pamilya, Panginoon. Pagpalay mo po siya, Panginoon. Ano man yung mga humahadlang sa kanilang buhay, Panginoon, wala pong imposible sa iyo, Panginoon. In the name of Jesus, Panginoon. Nawa sa dating ni Brother Edward sa Pilipinas, ay magpapatuloy siya doon, patuloy mo po siyang gamitin sa kung saan mo siya dadalhin, Panginoon. At nawa ganun din po sa kanyang muling pagbabalik, Panginoon. Dalhin mo po siya dito ng ligtas at may kagalakan, Panginoon. Makasama naman po namin siya, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa buhay ni Brother Edward. At yung birthday girl, pasensya po baka yung iba hindi ko na pag-pray dati. Pasensya po, okay? Let's pray for Sister Jen. Isa na namang panibagong buhay. Isa na namang panibagong pagkakataon ang ibinibigay ng Diyos sa kanya. At Panginoong Diyos, nawa pagkaruban mo pa po siya ng mas maraming kaarawan, Panginoon. Mahabang buhay, Panginoon. Masaya na buhay upang magamit mo po siya sa iyong iglesia, Panginoon. Salamat po, nagpapasalamat po kami sa buhay ng aming kapatid na ito, Panginoon, na aming nakasama, Panginoon. Salamat po sa kanyang buhay, sa pagpapagamit sa iglesia nito, Panginoon. Nawa, pagdating ng 2024, Panginoon, sa mga sumusunod pang taon, nawa mas lalo mo po siyang gamitin sa iglesia ito, Panginoon. Ganon din po yung desires ng kanyang puso. Ano man yung desires ng kanyang puso, ito man ay financially, ito man ay sa family, ito man ay sa health, kung ano man yan, Panginoon, you know the desires of heart of Sister Jen, Panginoon. Nawa, in your perfect time, Panginoon, ipagkakaloob mo po ito sa kanya, Panginoon. Yes, Lord. Maraming salamat muli
sa buhay ng aming kapatid na ito na si Sister Jen. Pagpalain mo po siya, ganun din po ang kanyang buong sambahayan. Amen and amen. Okay. Bago tayo magtapos mga kapatid, let us pray muna. Panginoon Diyos, salamat po muli sa mga sandali ito, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa mga tao na patuloy mo Yes. na ginagamit, Panginoon, sa iglesyang ito. Yes. Salamat po, Panginoon, sa walang sawang pagtatawag ng mga tao, Panginoon, upang idako sa lugar na ito, Panginoon. Gamitin mo po ang buhay namin, Panginoon, upang makapag-evangelize pa po kami ng ibang kaluluwa. Yes. Nawa, magdako ka pa po ng more souls to your church, to this church, JCL, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa buhay na pinagkakaloob mo sa bawat isa sa amin, Panginoon, sa kalakasan, Panginoon. Gaya ng aming napag-aralan kanina, Panginoon, hindi po sapat ang aming sariling kakayanan, ang aming sariling kalakasan, Panginoon, na isolve ang aming mga kinakaharap ngayon, Panginoon. Kung wala ka sa aming buhay, baka kung ano na pong magagawa namin, Panginoon. Pero maraming salamat, Panginoon. Lagi kang andyan sa amin, Panginoon. Lagi kang tumutulong sa amin, Panginoon. Sa lahat ng aming mga weaknesses, sa lahat ng aming pangangailangan, sa aming mga nararamdaman, Panginoon. Maraming salamat. Lagi kang andyan, Panginoon, sa amin. Napakabuti mo po, Panginoon. Salamat sa iyong awa. Salamat sa iyong biyaya, sa iyong kabutihan sa bawat isa sa amin, Panginoon. Ganon din po ang aming mga mahal sa buhay, Panginoon. Maraming salamat. Maraming salamat sa kabutihan mo sa iglesyang ito, Panginoon. Nawa panawagin mo pa po, pataguin mo pa po ang iglesyang ito, Panginoon. Nawa maging healthy ang iglesyang ito, Panginoon. Nawa gamitin mo po ang bawat isa na nagtito kayo, Panginoon, to evangelize souls, more souls, in your presence, in your church, Lord. Yes, Lord, maraming salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan, Panginoon. Yes, Lord. Praise the Lord, mga kapatid. Sa mga sandali ito, mga kapatid, let us surrender our lives. Iyak natin lahat ito sa kanya, mga kapatid. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos ng buhay. Praise the Lord, praise the Lord. Maraming salamat po, mga kapatid. Atin pong ibinabalik sa ating gwapong presider. Amen. Tayo po ay nabusog ba sa spiritual na pagkain sa araw na ito? Bless po ba ang bawat isa sa atin? Amen. Amen. Thank you, Lord. Salamat po ba sa buhay mo dahil patuloy mo kami pinupukaw, pinigising sa aming mga pagsubok sa buhay, sa aming mga maling gawain. Ikaw talaga ang ginamit ng Panginoon sa mga buhay na ito upang talagang cooking straight talaga tuwid talaga, hindi, walang pida-pida. So, thank you so much. Yan po nga sana po ay may natutunan tayo sa binahagi ngayon sa araw sa ating mga pastor na kahit may mga pagsubok sa buhay, mga bagyong-bagyong darating dyan huwag tayong magdepende sa sarili nating lakas. Kasi hindi natin talaga makayanan yan, mga kapatid, bagos kung hindi natin isama ating Panginoon Diyos sa buhay. Amen? Amen. So, ang sabi nga dito sa Habakkuk chapter 3 verse 18 na magagalak pa rin ako dahil ang Panginoong Diyos ang niligtas sa akin. So, mga kapatid, sa araw na to, mag-enjoy, magdala kayo dahil sa araw na to, niligtas na ng Panginoon ang storm of life ninyo sa buhay. Amen! So, Lord, bless Lord, hindi nga sa mga sa Diyos sa buhay. So mga kapatid, tayo na po ako sa ating next na gawain, yung pagiging testimony natin. So dapat natin i-testify yung kadakilaan na pinagkaloob ni Jesus Christ sa buhay natin. So lang iba kundi si Sister Hannah. Amen. Amen. Yung share ko ngayon about our faith and during our troubles.
Kasi, minsan, di ba, kung wala tayong faith in God, or just nag-aano lang tayo sa sarili natin. Tapos, and then, nangyari kasi dito, this week lang, dapat may pupuntahan ako. And then, yung key ko sa scooter ko, hinahanap-hanap ko. Pero alam ko doon ko lang nilagay. Hindi ko talaga mahanap. So, after, sabi ko, saglit lang. I-rest ko muna yung mind ko bago ko mahanap. And then, may reason pala kung bakit hindi ko nakita. Actually, andun na naman siya. Hindi ko talaga siya nakita. Kasi pala, yung pupuntahan ko, may trouble na mangyayari. And I said, oh, kasi yung pala, minsan na, yung God kasi, nagbibigay ng sign sa akin. Like yung nangyari sa akin sa, na-accidente ako. Actually, ang God din, mayroon ding sign. Kasi, yung bang mabigat sa katawan natin ilabas sa bahay. Kasi, inaano tayo na, huwag kang umalis. Diyan ka muna. Parang, ba't ayoko? Alam ko, napipil nyo rin yan minsan, na gusto nyo umalis, pero may pumipigil sa inyo. So, if kung ma-feel nyo pala yan, huwag nyong, sundin nyo po yun. Kasi yun pala is, protection po yun sa atin. Kasi, kung sisigigin, aanuhin natin yun, ang mangyayari nun is, mag-trouble talaga. Kaya nangyayari din sa akin yan. Minsan, ilang pieces na talaga meron na laging always said, sasabi ko minsan, God is good, you know? Kasi minsan, kung yung paniniwala natin ang susundin natin, yung natin, sarili lang natin, tapos wala tayong, kahit hindi tayo always nagpe-pray, pero yung faith natin sa Kanya, always said, God, protect me wherever I go. Kasi, every time, andyan talaga siya. Hindi tayo pinapabayaan ka. Thank you. Praise the Lord. Are we blessed, mga kapatid? Amen! Are we blessed? Amen! Amen. Amen. In 2 Corinthians chapter 13, verse 14, it says, the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Itaas po natin ating mga kamay, mga kapatid, upang tanggapin ang pagpapalat pag-iyaya sa ating Panginoon Diyos. Panginoon Diyos, muli maraming salamat sa katagumpayan ng iyong banal na gawain, Panginoon. Na pagpalain mo pa po ang iglesia ito, Panginoon,